Isang masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga ka-Godseed at mga kapatid. Nandito naman yung lingkod si Bro Mark, ang makakasama nyo para sa topic natin para sa araw na ito. At ang topic natin para sa araw na ito ay walang iba kundi ang persona non grata. Ito ay walang iba kundi ang ipinataw sa isang drag queen na si Pura Loca Vega. Ito ay pinataw sa kanya ng ilang lugar dito sa ating bansa sa Pilipinas. Tatalakayin natin kung ano bang ibig sabihin ng persona non grata at ano ba ang mga parusa o yung mga bagay na nakalakip dito. Ayun ang pag-uusapan natin kasi maraming nagtatanong, makukulong ba siya? Siya ba ay maaaresto? Siya ba ay ban? Yan ang lilinawin natin para sa video natin para sa araw nito. So, huwag natin patagalin, mag-intro muna tayo mga kapatid. Let's go! So yun nga mga kapatid, persona non grata. Ano nga ba ang ibig sabihin ng persona non grata? At ano yung mga nakapaloob at nakalakip sa parusang ito para sa isang tao at isang personalidad? Pura Loca Vega, idineklarang persona non grata sa Laguna, Cagayan de Oro, Manila, General Santos, Florida Blanca in Pampanga, Toboso in Negros Occidental, Province of Bukidnon. Ang tanong na mas nakararami, saan kaya yung susunod na lugar kung saan siya idedeklarang persona non grata? Gaano nga ba kabigat ang nagawa niyang pagkakasala? Bakit siya idineklara na persona non grata sa maraming lugar dito sa ating bansa? Alamin natin yan sa ating mga susunod na pagtalakay. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang pwedeng gawin kay Pura Loca Vega pag siya ay pumasok sa mga lugar dito sa Pilipinas na idineklara siyang persona non grata. Ano nga ba ang mangyayari kung ito ay kanyang labagin o suwayin? Yan ang tatalakay natin para sa araw na ito. This means that the drag artist is no longer welcome in the said cities and municipalities. But the Department of the Interior and Local Government in a February 2020 legal opinion said that the persona non grata is simply a declaration of the sentiment or opinion of the lawmaking body. This means that Pura can still enter the municipality or city that declared him unwelcome, according to the Abogado.com. The 1987 Constitution also guarantees the right to travel except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by the law. Vega's performance was accompanied by the remixed version of the Lord's Prayer, Ama Namin. Vega is also facing a complaint by the Philippine For Jesus movement filed in Quezon City for violating Article 201 of the Revised Penal Code RPC and Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act. So yun nga mga kapatid, ang ibig sabihin pala ng persona non grata ay unwelcome o hindi ka maaring pumasok sa isang lugar sapagkat hindi ka rin welcome. Ang magagawa lang nila ay palabasin ka o palisin. Pero hindi ka nila pwedeng arestuhin. Dahil ang persona non grata ay hindi isang criminal offense. Hindi siya isang krimen na may tuturing. Kumbaga, pwede lang i-order na palabasin ka, utusan yung mga pulis o yung mga authorities na palabasin ka sa isang lugar. Pero hindi na ang hulugan na pwede nang bitbitin, pwede nang arestuhin. Siguro, pagkasabihan ka na bawal ka rito, lumabas ka sa lugar na ito sabagkat ikay persona non grata o hindi ka welcome sa amin. Yun lamang siguro. Kasi ayon sa batas, lahat ng tao kami karapatang bumiyahe at pumunta sa isang lugar. Yun ay nasa batas. Bawal mong aresto ng sino man na gustong bumiyahe o pumaroon sa isang lugar. So, yun ang persona non grata. Ang impact sa kanya nito ay masasabihan siya na bawal ka rito.
Siyempre nakakahiya din yun, malaking parusa na rin yun para sa isang tao na hindi welcome sa isang lugar. Parang sa isang party o bahay, hindi ka invited, pumasok ka, pwede ka nilang palabasin, di ba? Nakakahiya yun. Yun ang parusa ng persona non grata. Yung kahihiyan na susundan ka ng mga pulis, papaalisin ka sa isang lugar, siyempre nakakairita yun, nakakahiya. Ang gagawin mo, alis ka na lang siyempre. Kaysa lumaki pa yung gulo, magkaroon pa ng komosyon, ang gagawin mo lang, mag-giveaway ka. Aalis ka lang talaga. Pero, hindi ka nila pwedeng arestuhin sapagkat hindi ito krimen ayon sa batas. Ang persona non grata ay hindi isang krimen. Ito ay pagbabawal lamang sa isang individual o personalidad na pumasok sa isang lugar at ang may kapangyarihan na mag-utos ito ay ang mayor o ang mga may kapangyarihan para magbaba ng order na ito. Ito ay parang religious statement o pinagbabawalan kanilang pumasok sa lugar nila kasi may unpleasant thing kang ginawa, may ginawa kang bagay na hindi ka kaya-aya, hindi ka puri-puri. Yun ang naging dahilan kung bakit ikay ginawang not welcome. Pero hindi ka ban. Ulitin ko sa mga tao na nagtatanong, hindi po ban ang taong may persona non grata. Siya ay meron lamang pagbabawal na pumasok, siya ay babawalan. Pero hindi siya ban, hindi nangangahulugan na siya ay ban sa isang lugar. Siya ay makakapunta pa rin doon. Ngunit, pwede siyang paalisin sa gitna ng madla. Pwede siyang pagtabuyan sa isang madaling salita, di ba? Nakakaya naman yun, kaya alis ka na lang din. Actually mga kapatid, ayaw talaga ng Diyos ang maging bakla ang kanyang mga nilikhang lalaki at maging tomboy ang mga nilikha niyang babae. Nakasulat yan sa ating banal na kasulatan. Ito po. Deuteronomio chapter 22 verse 5. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pangbabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Pinabayaan at tinalikuran ng Diyos ang mga naunang mga tao na gumawa ng kalapastanganan sa pamamagitan ng paikipagtalik nila sa kapwa nila babae at kapwa nila lalaki. Mga taga-Roma, chapter 1, verse 18 to 32. Nakahayag mula sa langit ang pot ng Diyos, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan nila ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga gawa, kaya't wala na silang madahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalulatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming paganasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki. Sa halip ay sa kapwa babae sila na ikipagtalik at naipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nauhumaling. Ginagawa nila
ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ipaparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang pag-iisip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri, rusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makakita ng iba pa na sila rin gumagawa rin ng ganoon. Levitico chapter 18 verse 22. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyong lalaki. Yan ay karumal-dumal. Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanglalait ng kapwa, nandaraya, ay walang kabahagi sa karya ng Diyos. Unang Timoteo chapter 1 verse 10. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapid sa kapwa lalaki. Malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos na ayaw niyang maging bakla at tomboy ang mga babae at mga lalaki. Kung anong nilikha sa atin, kasarian na binigay ng Diyos, yun dapat na maging tayo. Sa totoo lang, wala namang masama kung magpapakalalaki tayo o magpapakababae. Kasi yan ang binigay ng Diyos sa atin eh. Actually, marami na akong narinig at nakita ng mga testimony ng lalaki, naging bakla at nagpakalalaki ulit. Actually, yung isa sa Super Serena, dati siyang kontesera, kumukontes siya, pero nung nakarinig siya ng salita ng Diyos, tinanggap niya si Lord Jesus Christ bilang sarili ang tagapagligtas, humingi siya ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan niya, nanumbalik siya sa pagiging lalaki. Marami ng kaso niyan. Ganoon din ng tomboy, naging babae ulit. Marami na rin kaso niyan. Nagkaroon sila ng enlightenment sa salita ng Diyos. Alam mo, ang kalaban lang natin dyan ay pride, ang ating sarili. Natakot kang bumalik sa dati, kasi baka kantsawan ka ng tao, pagtawanan ka. No! Hanggat tama ang ginagawa mo, at naayon sa salita ng Diyos, bumalik ka sa tama. Dahil yan ang mas makakabuti sa'yo, dito sa buhay na to, hanggang sa susunod pang buhay, pagkatapos ng buhay na ito. Kaya kapatid, kung ikaw ay member ng LGBTQ, bumalik ka sa Diyos, manumbalik ka. Tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon. At manumbalik ka sa kanyang mga aral at sa kanyang mga salita. Ang sino mang lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahiya. Ang sino mang tumatawag sa kanyang pangalan ay hindi niya tatalikdan. Handa siyang tanggapin ng sino man na masama, na nagsisi sa kanyang mga kasalanan upang tulungang magbago. Tutulungan kanya magbago, iaawon niya sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Babaguhin niya ang buhay mo. Ibaba mo lang ang pride mo, tanggapin mo siya, pag-isiyan ng mga kasalanan. Tutulungan ka ng Diyos. Andiyan ang Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Nawa ay nakapagbigay tayo ng konting kaalaman at konting impormasyon para sa bawat isang nanonood ng ating video. Kaya ikaw kapatid, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating munti at humble channel, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Hanggang dito na lamang po muna, magpapaalam muna si Bro Mark sa ating munti at humble channel, ang God Seed TV. God bless po at sa ulitin mga guys at mga kapatid.